Maagang gising, Chairman, pasensya Oo. na po. Yung tanong lang namin, mangungumusta kami doon sa pag-aaral na ng LTFRB sa mga pending petition for fair hike, Chairman? Opo, ito po ay nakaset po sa Lunes, no? Kasi iba-iba ho po ang mga petisyon ng FINAI, no? For Mhm. example, sa jeepney po, tatlong grupo, iba-iba po petisyon nila, no? Mm. Isang grupo ang hinihingi ₱2, isang grupo ₱5, yung isa naman ₱10, no? So we might hindi namin maintindihan Mm. kung paano gawin kung ganyan ka napakalawak no, ng Mm. kanilang hiningi. So this would be a good opportunity for each petitioner para Mm. mapaliwanag nila mabuti kung saan nanggagaling yung kanilang petisyon. Okay. Nandun naman ang mga commuters group also to ask questions Mm. para malinawan natin how to best way to move forward sa bagay na to. Paano ho yan, Chairman, ang desisyon, kunyari may desisyon, no? Aproba namin ₱2, 10. Paano kayo bumobon? May botohan ba yan na nangyayari sa loob ng opisina niyo At saka para payagan? yung Oo. pagtimbang. Kasi Yes. may ₱10, Mm. malaki to. Paano yun, Tatlo Chairman? tatlo po kami, no? Isang abogado, economist, at saka isang engineer, no? So, Mm. various approaches po yan. Mm. Pero meron na through so many years, meron na ho parang template po yan, no, na kino-consider po natin. We look at the wages, no, ng ating mga mananakay para makita yung kanilang kakayanan para magbayad ng certain fair rate, no? Of course, yung inflationary effect na kukunin po natin sa DepDev para makita natin yung impact of any decision that we will make on the inflation. Tapos kinukuha natin yung ebidensya rin ng commuters kung ano ipapakita po nila para sabihin na hanggang dito lang ang kaya natin, no? Mm. So yun po, inahalo-halo natin po yung mga ebidensya niyan, then we weigh po natin, then we come up with a decision. Opo. Doon sa ang mga petition na ito sa jeep lang yung nabanggit ninyo, Chairman, meron pa bang ibang transport sector na humihingi din po ng dagdag pamasahe o pending petition katulad halimbawa sa bus, TNVS, motorcycle riders? Ang specifically nakaset po sa Lunes is the jeepney, yung UV Express, yung motorcycle taxi, at yung taxi. Ito po Okay. yung last three, no? UV Express, Apo. motorcycle taxi, at saka taxi. Ito wala pa ho tong desisyon na Opo. ginagawa ng board. Mm. Unlike the other petitions, if you remember no March, mayroon tayong ginabas na decision, no? Opo. Ito na nga, ito sa jeepney bago kasi yung mga factors of consideration na ginamit natin Mm. on the March decision, nag-iiba na ngayon, no? Because of the price of fuel, number Mm. one. Tapos yung cost of spare parts ang umakyat rin ang kanilang gastos. Mhm. So ito yung mga sinasabi ng mga petitioners, kaya sila nag-file ng petition on top of what has already been granted in the March decision. Doon po sa UV Express, magkano yung pending petition dito, Chairman? ₱5 rin po sila eh. ₱5. Doon sa motorcycle rider taxi. Yun nga ang Motorcycle gusto. taxi. They did not pray, no, for any specific amount. Wala po sila sinabing hindi kayo iba na may hiningin specific. Ang motorcycle taxi, walang hiningin specific. Ang sabi lang niya, iakyat. No? Aha. Kaya natin sila pinapatawag Mm. para sa ganun, linawin nila, ano ba hiningi nyo? Yung Okay. taxi po. Ang taxi, I just forgot. Meron silang flat rate, tapos Oo. meron silang yung succeeding kilometer. Oo. I just don't remember right now the Ito- exact rate they're asking for. Ito ba yung gusto nilang gawing ₱70 ang minimum, ang flag down? Hindi naman 70. Oo. I don't recall 70, no? Mhm. But as I said, hindi ko maalala yung exact Opo, rates for the opo. tax. So sa Lunes, Chairman, yan po ay pagtanggap lang muna ng pinal nilang mga kagustuhan na dagdag singil. This will give them the opportunity to present their side, no? Oo. Ipapakita po Opo. niyan. Hearing na po ito. Tapos, Hearing. opo, hearing na po yan, no? Mm. Tapos, bibigyan din natin ng pagkakataon yung mga commuters group, Mhm. mga student groups, no? Mm. And then after that, we will also call in some government agencies Mhm. in order to help us make that decision, no? Gaya ng DepDev, as I said, no? Mhm. Hihingin natin yung kanilang opinion as Opo. far as inflationary effect, yung Department of Labor in Mhm. order to determine yung impact on wages, Mm. yung pangatlo, yung Department of Energy
to see the projection on the price of fuel. Mhm. How long po bago kayo maglabas ng desisyon sa mga ito? Well, depende ho sa iaahit ebidensya ng petitioners and commuters. So, but normally this would take around a month Mhm. 1 month. to put together. Tapos from there, magkakaroon kami ng recommended decision. Iaakit muna namin sa DOTR before bring it out. Chairman, dahil mabigat yung mga factors na nagko-contribute doon sa pahirap ngayon sa transport sector natin, tama bang sabihin na siguradong magkakaroon ng dagdag sa pamasahe, ang pag-uusapan na lamang ninyo ay kung magkano? Well, mahirap sabihin rin yan, no? Kasi ang likot ng presyo ng crudo, no? Mm-mm. Like, ang projection on Tuesday is a 1 peso drop, no? Yes. We want to know ano impact pag nahinto yung gera sa Middle East. Mhm. Ano ba nakikita po natin, no? Kaya ang likot, no? Maybe instead of coming up with a final decision, one option of the board is to come up with an interim decision, Mhm. which we will review on a month-to-month basis. Depende sa likot ng presyo ng fuel, no? Meaning Which is one of the major factors, no? Provisional Mhm. authority ito, halimbawa provisional, Opo, katulad ng halimbawa provisional authority na mag-increase ng piso, ganon. parang ganun po. Tapos That's pwedeng bawiin anytime na bumagsak ang presyo ng langis. Exactly po. Ayun. Oo. Okay. Pero Chairman, i-consider din dito sa inyong pag-aaral yung ibinibigay na ngayon ng mga ayuda at yung mga diskwento sa langis. Opo, definitely, no? Kung meron pang mga yung 10 pesos of fuel discount, no? Mhm. So, factor in sigurado po yan. Mhm. Okay, bottom line ho niyan, Chairman, kasi syempre sabi niyo ako commuters group meron diyan, pero ang sentimiento ng lahat ng publiko ayaw nila ng anumang increase na. Totoo yan. Diba? Lalo na ho pamasahe dahil dagdag pasanin ho ito. Sa inyo ho bang palagay, kahit sabihin nyo, okay, magsumitiw sila ng mga pag-aaral, ng depensa ho nila para humirit, sa inyo ba, kung anumang maging desisyon nyo, tanggap ba ito ng publiko kaya o talagang mahihirapan din ho kayo dala ho ng pulso ng tao na ayaw nila ng anumang dagdag pasanin pa? Yan ang pinakamahirap na desisyon ng board, no? Yung binabalansin na natin yung interest ng operator at sa interest ng ating mga commuters. But definitely, yung popularity of the decision is not a factor in our decision. Kung ano lang kung yung dapat. Kasi ang problema naman po dyan, kung di natin iakyat, bakit di na magbubiyahe ito mga sasakyan po natin? Yes, Kasi oo. it's no longer viable, no? So magkakaroon naman tayo ng supply problem. Mhm. So ito yung mga tinitingnan po natin. Okay, sir, question lang, Chairman. Sa ngayon ba marami nang huminto sa monitoring ninyo dahil hindi na kaya yung kita na masyadong mababa ng mga super at operators? Yung mga nagpaalam po sa amin, no, na medyo slow down ho sila. So in some areas, as much as 50%, hindi na ho tumatakbo. In some areas, during rush hour lang po sa tumatakbo. Mhm. In the middle, dun sa low hours, walang tumatakbo, no? So, but as a whole, meron pa rin tumatakbo sa lahat ng rota, no? Kaya natutuwa nga Tumila kami lang. kahit paano this coming Tuesday, bababa, no? So the pressure is lesser. Alright, So sige. sana tumuloy-tuloy na itong pagbaba ng presyo ng crudo. Alright. Alright. Chairman, naku, maraming salamat po Abang sa natin umagang yan, ito. abang tayo dyan. Oo, Salamat, sa Chairman. susunod ha? po ulit. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you very much. Good Thank you morning very much. po. Good morning. Happy weekend si Attorney Vigor Mendoza II, ang chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Mga kapu